hindi pa natin masasabi, gaya ng sinasabi ng iba, na agad itong maaaring kaso ng malversation. Hindi pa po. Kumbaga yung pag-establish kung ano bang uri ng kaso ito, sa ombudsman po ito. Okay. Lalagyan po natin ng dahil napakahirap po ng magbibigay ng opinion dahil galing ako diyan, una ho 'yan. Gaya ho nung sinasabi ko noon, sana after nung ICFAO audit, nag-create ng fraud audit team. Di ho ba? Para tingnan ito. Kasi kailangan po natin yung fraud audit para sa mas masusing pagbusisi nung meron bang fraud na nangyari at ano ang elements ng crime, ng malversation. Kung ito pong COA ay nakapag-create ng isang tinatawag nating fraud audit team at nagamit po nila ang na lumabas na mga ebidensya, including yung pong hearing sa mga iba't ibang committee, i-establish po nila syempre yung elements of the crime ng malversation, and then that team out of the fraud audit can recommend po the filing of appropriate criminal charge. Ito po yung kulang dito. Kaya ayaw ko pong sabihin na, ay hindi naman yan illegal or hindi pa kumpleto yung sana dinaan sa fraud audit right after this, nag-create ng fraud audit, and then na-determine yung elements of the crime ng case na dapat na ikaso, and then pwede hong mag-recommend ng filing of the malversation. Specific na. So yun, yung determination po noon, kung yun ba ay malversation o hindi, yun po ay korte ang magsasabi. Although kailangan gawin ng COA ang kanyang role in terms of the development of yung po bagang pag-gather ng mga audit evidence at pag-establish po ng elements of the crime para pagpasa po sa fact-finding ng ombudsman, kumbaga ay hindi na sila masyadong mag-aano ng maraming oras dahil malinaw na. Nandito kasi yung link ng audit at investigation. Yun po yung naging kulang. Opo, yung nga po, ang pagkukulang po ito nung mismong COA team, ma'am, na hindi po bumuo. Sorry po, ma'am, sabi nga ninyo, diyan kayo galing. Pagkukulang po ito ng COA mismo. Ano ba yon? Biglang naiwas sa no? Ang gusto kong sabihin, I have to be very careful. Ang ibig ko sabihin ay, dapat itong ICFAO team ay nanggawa ng tinatawag nating confidential memo to the chair. Kasi kailangan pinipreserve yung confidentiality nito I am weighing things, binabalansin natin, para hindi naman masabing masyado tayong bias. To preserve the confidentiality of these things, kailangan nag-confidential memo sa office of the chair. That's why the ICFAO is under the office of the chair. Para sabihin na, oops, merong mga kahinahinala na parang fraud na nangyayari dito, pwede sigurong mag-create ng fraud audit team. Ayan. At yung fraud audit team na i-create nun, iba ang titingnan. Parang addition dun sa tiningnan nitong ICFAO, titingnan nila yung iba pang elemento, katulad ng mga nag-gather na evidence sa mga hearing, And then dito magkakaroon ng tinatawag nating analysis nung from a fraud perspective. Ano yung fraud theory mo? Ano yung ebidensya mo? And then you will now have to draw your conclusion, and then yung recommendation mo, yun na nga, pwede kang file appropriate criminal charge. On that basis, papanik siya sa ombudsman. Pero sabi ko nga, Ted, kung hindi ito nagawa, pwede pang gawin ng ordinaryong mamamayan. Hindi na kailangan mag-fraud audit din siguro kasi tapos na ang pwedeng gawin ay yung ordinaryong mamamayan, gamitin niya yung ND plus the report of the Good Governance Committee at iakyat sa Office of the Ombudsman. Pwede rin namang motu proprio ng Ombudsman. Binabalansi lang natin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.